Pilipinas hiniling ng Malaysia na payagang makapasok sa Lahad Datu, Sabah ang grupo ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia. Ito'y upang makausap ang mga Pilipinong nakadetine doon. Si Aya Macalma sa detalye. Muli na namang nagbigay ng note verbal ang Department of Foreign Affairs sa Malaysian Embassy. Ang hiling ngayon ay makapasok sa Lahad Datu ang buong team ng Philippine Embassy sa Malaysia at makausap ang 10 miyembro ng kiram na nasa kanilang kustodiya. Ito ay kanilang hiling ayon na rin sa Vienna Convention on Consular Relations. This morning, we sent a note verbal to the Malaysian Embassy to strongly request that the Philippine Embassy team in Lahad Datu be given full access to the 10 members of the Raja Muda Kiram group apprehended by the Malaysian authorities, consistent with the Vienna Convention on Consular Relations. In the same note verbal, we called on the Malaysian government to give humane treatment to the Filipinos under their custody. Matatandaang ito na ang ika-4 o ika-5 note verbal na ibinigay ng DFA sa Malaysia simula nang mag-standoff ang grupo sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ngunit wala pang sagot sa mga note verbal na ibinigay ng DFA, maging ang pagpasok ng humanitarian ship, ang BRP Tagbanwa sa Lahad Datu. Gayunman, nakialam ng ating gobyerno sa Malaysian government na ang tanging opsyon ng grupo ngayon ay sumuko ng mapayapa at isuko maging ang kanilang mga armas. We continue to explore all avenues in order to be able to reach a peaceful solution to this issue and avoid further loss of lives. After the Malaysian government has rejected the call of Jamalul Kiram for a reciprocation of their declaration of unilateral ceasefire, it appears that the only option left for the Kirams in order to save lives with certainty is to lay down their arms. Halos ang standoff sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ngunit naninindigan pa rin ang grupo ng mga kiram na sa kanila ang lugar kaya't sila ay nananatili at nagtatago sa Sabah, Malaysia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.